Sa Diyos sa kanyang biyaya sa aking buhay. Una po sa kaligtasan, sa yung salvation po na kinatanggap sa akin Panginoon at sa Bible po na pinapabasa sa atin at sa new heart tsaka yung sa takbo ng ating isip at sa new environment po na ginagalawan ko ngayon at sa new family po, sa pastor and family, mga workers tsaka po yung church family. At sa pagiging 6 years ko po na Baptist, nung December to, December to po ay 6 years na po akong Baptist. At sa pagsama sa akin ng Panginoon this year as a worker, yung sa loob ng isang taon na hindi nga madali. May time na mapapaisip ka bakit ka nandito, may time na napapaisip ka anong purpose mo. Pero sa loob ng isang taon, meaningful naman po yung aking pagiging worker sa biyaya po niya. At sa mga experiences po na sa church ko lamang naranasan, madami po akong naranasan na masasaya, na sa simbahan ko lang naranasan at mga kalungkutan, na sa simbahan ko lang din naranasan. Madami po akong pagpapasalamat pero 9 lamang po yung nakalista sa akin. So, dadagdagan ko na. May oras pa naman ako. Pinagpapasalamat ko din na sa loob ng taong ito na yung year ko pong ito ay meaningful para sa akin dahil po yung changes po na meron sa aking family mismo. Bagaman hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, pero yung isa, kahit isang member lang po sa aming family, na ako tsaka yung ang kuya, ay parehas na kami ng thinking, ay malaking hinga na po yun para sa akin kasi may kalampi na po ako sa amin. At ngayon po, pagka kami nag-uusap ni Mama, ang Kuya Ryan ay lagi nagpapaalala sa akin na dapat nabisita tayo sa simbahan mo. Dapat nahingi ng sa Panginoon. Yung ganong buka ng bibig na aking kapatid ay malaking kalawagan sa akin. Lalo na pagka kami nag-uusap din, alam niya kasi ang kaligtasan. Ang problema nga lang po talaga yung pagsunod. Bagaman di naman natin pinipilit sa ganon, pero kailangan nating pasundin. Ang akin lang ay masaya ako na may kaparehas na ako sa Garchitara na family. At ipinagpapasalamat ko po yun, yung mga ginamit po sa aking kapatid, yung sa pangangaral po ng ating pastor. At tuwan-tuwa po siya dito actually kasi sa simbahan nga lang naman, iba daw sa Baptist, iba sa Baptist. Sa ngayon, kasi mabago, pero pero pag lumipas din ng taon, mabulay pa naman yon. Pero loobin ng Panginoon siya ay tumatag sa pagbabasa, tumibay sa pagbabasa at pananalangin. Pero alam niyo po, ang aking kuya po ay, hindi ko po alam kung tapos na niya yung Bible eh. Siya ay nasa John na po, 1 John, 3 John, I think, ng pagbabasa sa Biblia. Konti na lang, matatapos na niya. At natapos na niya ring basahin yung wagas na doktrina ng Bible, yung tulip. Di ba may tulip tayo? Natapos yung may booklet na mula sa Chapel Library, natapos na po yun ng kuya. At ang malimit namin pinag-uusapan ho doon ay yung irresistible grace. Sa Tagalog, biyayang hindi matatanggihan. Pagka nag-uusap kami, Romel, iba pala yung biyayang hindi matatanggihan. Pagka kami nag-uusap ng gano'n, ako'y napapangiti. Bakit? Ang aral na agad na tumanim sa kanya ay yung aral na ating pinaninindigan. Kaya masaya ako na may ganun kaming usapan. Hindi ko makakalain na sa hindi pa baptized kung makakausap yung ganun. Kasi in-expect ko na makakausap ko lamang yung sa katulad natin na malalalim na nga po. Pero yun ay ganun po agad yung aming usapan. Di biyayang tunay po yun sa akin. Kaya ang pagpapasalamat ko po sa Panginoon, ang highlight po ay yung pagbabago po sa aking family at saka po yung sa meron ako ngayon sa iglesyang ito. At salamat po sa Panginoon, biyaya po lahat.